Ako ulit ni si Ruby Michi Inciso, first year student sa kursong Bachelor of Science in Nutrition and Dietetics. As nagbabalik ako para i-discuss sa Indo ang manungod sa circulatory system. Ang circulatory system ang superhighway kan sa tuyang hawak na nagpapabuhay sa tuya. Naalala niyo ba ang network ng mga dalan na mas komplikado pa sa anumang interstate system? Iyon sa Indong circulatory system. Ini-responsible sa pagdara ng dugo sa halos gabos sa tuyang trilyones na cells na sinisigurado na nakukuha ninda ang nutrients na kaipuhan ninda asin ang waste products na hahalion ng ipasyente. Ang mga blood vessels sa luwas kang puso nagbabanga sa duwang klase. Ang pulmonary vessels asin nagtatransport ini ng dugo halit sa right ventricle kang puso paduma sa lungs asin pabalik sa left atrium. Asin ang systematic vessels na nagtatransport ng dugo halit sa left ventricle kang puso paduma sa gabos na parte kang hawak asin pabalik sa right atrium. Sa kagabusan, ini ang nagkukumponer kan circulatory system. Ano man ang mga gibo kan circulatory system? Igwa ni mang functions. Inot, it carries blood. Ang mga blood vessels nagdadari ng dugo halit sa puso paduma sa gabos na tissues kang hawak asin pabalik sa puso. Pandawa, it changes nutrients, waste products, asin gases. Ang mga nutrients asin oxygen nagdi-diffuse halit sa blood vessels, paduma sa mga cells na halos gabos sa tuyang hawak. Ang mga waste products asin carbon dioxide nagdi-diffuse halit sa mga cells kung saan sila nagproproduce paduma sa mga blood vessels. Pantolo, transport substances. Ang dugo nagtatransport ng hormones, components ng immune system, molecules na kaipuhan para sa coagulations, enzymes, nutrients, gases, waste products, asin iba pang substances, paduman asin hari sa gabos na area kang hawak. Pang-apat, helps regulate blood pressure. Ang circulatory system asin ang puso na nagtatrabaho ni magkaibahan para i-regulate ang blood pressure sa laog kang normal na range. Asin ang pang-lima, directs blood flow to the tissues. Ang circulatory system nagdedirekta ng dugo sa mga tissues kung saan ang blood flow kaipuhan para ma-maintainer ang homeostasis. Ang circulatory system nagsasarig sa tulong importanteng organo. Ini ang klase ng mga vessels, inot, arteries, panduwa, capillaries, asan ang huri ang veins. Ang arteries nagdadala ng dugo paharayo sa puso. Usually, ang dugong ini oxygenated o mayaman sa oxygen. Ang dugong tigpapump halit sa ventricles kang puso paduma sa darakulang elastic arteries na nagsasanganin pa otro-otro para magpuporma ng masaradet na arteries. Huli sinda nagiging masaradet ang mga artery walls nag-aagi sa gradual transition halit sa pagkakaigwa ng mas dakol na elastic tissue kaysa sa smooth muscles na paduma naman sa pagkakaigwa ng mas dakol na smooth muscles kaysa sa elastic tissue. Ang mga arteries normal na dapat ka-classified bilang elastic arteries, muscular arteries asin arterioles. Maski sinda nagpuparama ng continuum halit sa pinakadakulang paduman sa pinakasalit na sanga. Capillaries. Ang dugo nagbubulos halit sa arterioles paduman sa capillaries, kung saan ang mga madyat nangyayari. Hindi ang exchange ng mga substances aragang oxygen, carbon dioxide, nutrients asin iba pang waste products nangyayari sa pag-ultanan kang dugo asin kang tissue fluid. Ang capillaries ay mga manipis na walls kaysa sa arteries. Ang dugo nagbubulos sa capillaries ng mas maluway asin igwang mas dakon na capillaries kaysa anuman na klase ng mga blood vessels. Veins. Halit sa capillaries, ang dugo nagbubulos paduman sa veins. Ang mga veins nagdadara ng dugo paduman sa puso. Usually, ang dugong ini deoxygenated o kulang sa oxygen. Kumpara sa arteries, ang mga walls kang veins mas manipis asin igwang mas dikit na elastic tissue asin mas dikit na small muscle cells. Nagpupuan sa capillaries asin nagpapadagos paduman sa puso. Ang saradit na diameter na veins nagtitiripon para magporma ng mas darakulang diameter na veins na mas dikit ang bilang. Ang mga veins nagdadakula sa diameter asin nagdidikit bilang dahil sinda nagpapadagos paduman sa puso. Asin sa indang mga walls nagdadakula sa kapal. Bukod sa capillaries asin veins, ang mga blood vessels walls igwaning tulong layer o tonics. Halit sa laog paduman sa luwas na wall ang mga tonics na iyo ang tonica intima,
tonica media as in ang tonica adventitia, o tonica externa. Ang tonica intima o pinakalaog na layer igawang endothelium na pinagkukumponer ng simpleng squamous epithelium cells. Basement membrane, as in, sa dit na kantidad ng connective tissue. Sa muscular arteries, ang tonica intima igawang layer ng mas manipis na elastic connective tissue. Ang tonica media o tahaw na layer igawang smooth muscle cells na nakakaayos ng palbilog sa palibot ng blood vessels. Iniigo ng variable na kantidad ng elastic as in collagen fibers. Depende sa size as in klase ng vessels. Sa muscular arteries, ang layer ng elastic connective tissue nagpoporma kan luwas na margin kan tonica media. Ang tonica adventitia pagkukomponer ng dense connective tissue na kadakol ang tonica media. Ang tissue nagiging loose connective tissue paduma sa luwas na parte ng blood vessel walls. Sa fetal circulation, ang mga lungs bakong functional pa. Kaya ang fetus nagkukuha ng oxygens as in nutrients halis sa placenta. Pagkatapos na mamundag, ang inot na pahaghangos kang aki nagkukos sa mga lungs na mag-functions. As in ang circulatory system nagbabago para suportahan ang independent life kang aki. Ang circulatory system crucial para ma-maintain ang homeostasis. Ini nagre-regulate ng blood flow para masiguro na ang mga cells nagkukuha ng adequate na nutrients as in ang mga waste products na hahaliwan ng pasyente. Makangalas ang mga blood vessels na pwedeng magdanay na functional sa loob ng 17 years as in maghirahay pamanggirari kan sa indang mga sarili kung sindan na raot. Ang cellular respiration as in metabolism interconnected na processes na essential para sa buhay. Ang cellular respiration nag-extract ng energy halit sa glucose, uli ang metabolism pagkukomponer kang gabos na chemical reaction sa hawak. Ang cellular respiration nagko-convert ng glucose as in oxygen paduman sa energy sa paramaning ATP na nagre-release ng carbon dioxide as in tubig bilang byproducts. Ang metabolism pagkukomponer kang gabos na chemical reaction sa loob kang hawak. Nagbabanga sindi sa catabolism as in anabolism. Ang blood pressure iyo ang puwersa kang dugo kontra sa blood vessel walls. Kung ang ventricles nagkukontrast, ang blood pressure naaabot sa maximum na value na inaapod na systolic pressure. Kung ang ventricles nagre-relax, ang blood pressure nahuhulog sa minimum na value na inaapod na diastolic pressure. Pag-maintainer ka sa indong blood pressure sa check vital para sa overall na salud. Ang mga pagbabago sa arteries na nagpapagibo sa inda na mas dikit ang elastic na pagre-repair ng arteriosclerosis na nangyayari sa halos gabos na individual as in nagiging mas grabe sa pag-abante kang edad. Ang klase ng arteriosclerosis na inaapod na atherosclerosis nagre-resulta as in nagde-deposition ng material sa mga walls kang arteries na nagpoproma ng plaques. Ang mga nutrients nagdi-diffuse sa capillary walls paduma sa interstitial spaces, as in ang mga waste product nagdi-diffuse sa opposite na direksyon. Ang importanteng puwersa na responsible sa paghiro ng fluid sa capillary wall iyo ang blood pressure as in osmosis. Ang blood flow na pigtao sa mga tissues kan circulatory system kontrolado as in match sa metabolic na pangangaipo ka mga tissues. Ang mga mechanism na pag-nagkokontrol kang blood flow sa mga tissue pagka-classified bilang local control o nervous as in hormonal control. Kaipuhan ng adequate na blood pressure para ma-maintain ang blood flow sa mga blood vessels kang hawak, as in nagkapirang regulatory mechanism na nagko-confirm na ang blood pressure nagdadanay adequate para sa gibuhon na ini. Ang mean arterial blood pressure o MAP mas dikit kaysa sa average kan elastic as in diastolic pressure sa aorta hulita ang diastole naglilawag ng masaloy kaysa sa systole. Ang mga walls kang gabos na arteries nag-aagin ng mga pagbabago, mantang ang mga tawo nagkakaedad. Ang ibang arteries nagbabago ng mas maritas kaysa sa iba, as in ang ibang individual mas susceptible sa pagbabago kaysa sa iba. Ang pinaka-importanting effects kang paggurang nangyayari sa darakulang elastic na arteries, araw kang aorta, sa darakulang arteries na nagdadala ng dugo paduma sa utok, as in ang coronary arteries. Ang Pascal's law, as in Boyle's law, pwedeng i-relate sa circulatory system. Ang Pascal's law,
nagsasabi na ang pressure na piga-apply sa fluid na nasa loob kang saradong container pagtatransmit ng pareho sa nambang punto kang fluid as in sa mga walls kang container. Sa circulatory system, ang puso nagde-generate ng pressure na pagtatransmit ang mga blood vessels. Ang Boyle's law related sa respiratory system, o saan ang mga pababago sa lung volume nagkaka-apektar sa air pressure, na nagpapadali kang paghangos. Sa circulatory system, ang blood vessels pwede mag-expand as in mag-contract, pero ang application ng Boyle's law, limitado tahuli ang dugo, likido, bakong gas. Para ma-maintainer ang sa indong circulatory system sa top shape, mag-focus sa importanteng nutrients na ini. Omega-3 fatty acids, nagpapaina kang triglycerides, nagpapababa kang blood pressures, at nagpapaina kang risk ng blood clots. Hanapon sinda sa mga fish oil, black seeds, as in walnuts. Fiber, nagpapababa kang bad cholesterol levels, as in nagpapaina kang plaque build-up. Uni mahihiling sa fruits, vegetables, as in whole grains. Antioxidants, nagpaprotektahan kita kontra sa oxidative stress. Pagkarga ng vitamin C as in E, hari sa fruits as in vegetables. Potassium, nagtatabang i-regulate ang blood pressure. Ang saging, kamote, ang spinach, ang importanteng source kay ini. Nitrates, nagpaparelax kang blood vessels as in nagpaparahay kang blood flow. Ang mga birding dahon ang pwedeng makuanan kang aning nutrients. Salamat sa pagdangol as in ugali unta ang tamang pag-maintainer ka sa tuyong circulatory system. Yun lang.